Magandang araw sa inyong lahat mga kaalyado. Sir Pau PH pong muli nagbabalik at may bagong kaganapan na naman tayong pag-uusapan. Isang nakakainis na balita ito mga kaalyado, pero kailangan ko itong ibahagi sa inyo dahil makakatulong ito sa ating pamahalaan na maipakalat ang tamang impormasyon at makounter ang mga fake news at black propagandang ipinapakalat ng mga bayarang Pilipino na mga pro-China. Paki-like and subscribe agad ng video natin mga kaalyado, paki-share na rin para maikalat ang tamang impormasyon sa mga kababayan natin. So simulan na natin to mga kaalyado. Inakusahan ng China ang Pilipinas na iligal na pumasok o nag-trespass sa Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal sa West Philippine Sea kahapon nang walang pahintulot sa gobyerno ng China. Sinabi ni People's Liberation Army Air Force Senior Colonel Chan Junli, ang People's Liberation Southern Theater Command spokesperson ng China. Sinabi nitong may natrack at namonitor silang Philippine vessel na pumasok sa Scarborough Shoal. Kaya agad nila itong nirestrict at winarningan ng naaayon sa kanilang batas. Wow, ang angas, kala mo talaga sa kanila ang Scarborough Shoal. Ang Philippine vessel nga na natrack ng People's Liberation Army Navy and Air Force ng China ay ang Philippine Navy vessel na BRP Conrado Yap o PS-39, isang Pohang class corvette. At ayon pa kay PLA spokesperson for Southern Theater Command Chan Junli na seryosong nalabag ng Pilipinas ang China's sovereignty at international relations at ang ginawa daw ng Pilipinas ay pwedeng magdulot ng hindi pagkakaunawaan at miscalculation. Hinimok din ito ang panig ng Pilipinas na tigilan na ang paglabag at provocation para maiwasan ang escalation. Nagbabala din ito na ang PLA Southern Theater Command aniya ay mananatili ang determinasyon na depensahan ang soberenya, seguridad at peace and stability ng South China Sea na kanilang pag-aari. Ang kakapal talaga ng pagmumukha ng mga alagad ni Xi Jinping mga kaalyado, diba? Kanino ba talaga ang Scarborough Shoal? Ang Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal na tinatawag ng mga Chinese na Huangyan daw o Huangyan Island ay matatagpuan 229 kilometers mula sa Zambales. Ang 229 kilometers mga kaalyado ay katumbas ng 124 nautical miles na malinaw na pasok sa 200 nautical miles exclusive economic zone na inisyu ng UNCLOS noong 1982. Subalit hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling ng Permanent Court of Arbitration. Ayon sa China, meron silang indisputable sovereignty sa Scarborough Shoal at adjacent waters nito. Samantalang ito ay napakalayo sa pinakamalapit na isla ng China na Hainan, sa distansyang 1,100 kilometers o 594 nautical miles. Sobrang layo, di ba mga kaalyado? Konting history muna tayo mga kaalyado kung bakit nangyari ang tensyon sa Scarborough Shoal noong 2012 at hanggang ngayon ay nagpapatuloy pa rin. Nagsimula ang tensyon noong April 2012 nang makatanggap ng report ang Philippine Navy na may mga Chinese fishing vessel na iligal na nangunguha ng mga resources sa Scarborough Shoal. Kaya naman, agad na ipinadala sa Scarborough ang BRP Gregorio del Pilar para inspeksyonin ang mga reported Chinese fishing vessel. At dito ay nakumpirma nilang may mga illegal na karga ang mga Chinese vessel na mga corals, giant clams at mga live sharks. At dahil dito ay nag-attempt ang Philippine Navy personnel na arestuhin ang mga Chinese fishermen. Subalit nang aarestuhin na nila ito ay agad silang hinarangan ng China Coast Guard vessel at China Marine Surveillance Ship at magmula nang mangyari ang standoff ay doon na nagsimula ang pag-exploit ng China sa mga resources na dapat ay para sa mga Filipino fishermen sana. Hindi na rin nila binitawan ang Scarborough Shoal dahil palagi nang may nag-iikot ditong China Coast Guard para harasin ang mga Philippine vessel na magtatangkang pumasok sa Scarborough. At ito ngang pangyayaring ito ang nag-udyok sa Pilipinas na magsampa ng kaso sa Permanent Court of Arbitration sa The Hague, Netherlands laban sa China noong 2013 at 2016 nang lumabas ang resulta ay nanalo ang Pilipinas at in-invalidate ang 9-dash line ng China at ang expansive claims nito sa West Philippine Sea. Kaya naman malaki ang papel na ginagampanan ng Scarborough Shoal sa indisputable claims ng Pilipinas sa West Philippine Sea.
At yan nga ang kwento ng kasaysayan mga kaalyado. Bueno, balik na tayo sa usapan. Sa ngayon nga mga kaalyado ay gumagawa ng hakbang ang pamahalaan ng Pilipinas para ma-regain ang kontrol ng ating bansa sa Scarborough at sa buong West Philippine Sea. Kinumpirma ni Armed Forces of the Philippines spokesperson Colonel Medel Aguilar na nagkakandak ang BRP Conrado Yap ng sovereign patrol nang may mamataan ng Philippine Navy personnel na mga People's Liberation Army vessel 2.7 miles away. Ayon kay Colonel Medel Aguilar, ay walang karapatan na pagbawalan ng China ang Pilipinas dahil paano nila tayo pagbabawalan sa sarili nating area at sa sarili nating maritime zone. At dagdag pa nito, an illegal occupant cannot prevent the legitimate owner from entering his house and backyard. Ayon naman kay National Security Advisor Eduardo Año, ay hindi illegal ang pagpasok ng PS-39 o BRP Conrado Yap sa China's water dahil ang Baho de Masinloc o Scarborough ay napapaloob sa exclusive economic zone ng ating bansa. At dagdag pa ng dating DILG Secretary na pinapalaki lang ng China ang issue at gumagawa ng tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China. We urge China to act responsibly, respect UNCLOS, adhere to the 2016 arbitral ruling, and promote the rules-based international order and stop its aggressive and illegal action in the Philippine waters. So para sa akin mga kaalyado, tama ang ginagawa ng Armed Forces of the Philippines through Philippine Navy na regular na magkandak ng sovereignty patrol sa West Philippine Sea para maobserbahan at ma-prevent ang pang-aabuso ng China lalo na sa mga corals at iba pang mga marine resources. Siguro ang maisasuggest ko lang para sa akin is dapat mas marami pa sanang BRP ship as in mga Navy ship ang ipadala ng Armed Forces of the Philippines para mas malakas ang puwersa at magbigay ito ng mensahe sa mga katunggaling bansa na pinapanumbalik na ng Pilipinas ang kontrol nito sa West Philippine Sea, especially sa mga most contested territory. So yun lamang sa ngayon mga kaalyado dahil hanggang dito na lang tayo. Kung may mga opinion kayo ay pakilagay na lang sa comment section. Maraming salamat sa suporta at panonood. Please like, share and subscribe and hit the notification bell button para lagi kayong manonotify kapag may bago tayong mga upload. Bago ko tapusin itong video, gusto ko lang i-shoutout ang unang 5 nag-comment sa previous video natin. Shoutout kay Madam Maria Elena, kay Madam Alice Ugawa, kay Sir Mel Baucas from Hong Kong, kay Sir Johnny Piel, at kay Sir Harold Avicilia. Maraming salamat sa inyo. Keep safe and God bless.